Praise God. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Let's clap our hands to the Lord. Amen. Hallelujah. You may be seated for a while. Thank you sa UPC Tunasan Church. Thank you for the invitation. Of course, uh, I'm glad to minister today. Salamat sa Panginoon sa kanyang pahintulot at sa kanyang kalooban na ako'y makarating sa inyong simbahan, mga kapatid. At isang kagalakan na kayo ay muli kong makita. Hindi lamang sa ating mga komperensya ng mga nanay, tatay at kabataan, kundi maging wala mang komperensya ay tayo ay nagkakakita-kita, mga kapatid. Familiar faces are here. And of course, some of you ay hindi ko nakilala, but familiar faces ay nandito. And your Pastor James is a good pastor, and he's very active in the ministry. And we are so glad and happy that he was part of the leadership in our section. Napakabait ng inyong pastor at napakabuting tao. And again, ikinagagalak ko na ako'y makarating sa inyong simbahan, mga kapatid. And I think this was previously doon pa sa, na ba yun, sa may manok? Doon. Yun doon, di ba? Yun yung napuntahan ko dati. But I'm so happy na makita na ito ang inyong place dito. It's a very accommodating place. The Lord bless you more and continue to support your church, your pastor, because the success of every church is not really belong just because of the pastor. Yes, of course, we need pastors, but of course, the body of Christ are composed of the members of the body. And lahat tayo ay membro ng katawan ni Kristo. It so happened that God, in His structure, in His institution, ang church, ay naglagay talaga siya ng mga ministers na kung saan ay yun ang mangunguna sa kanyang gawain. So we need pastors, we need evangelists, apostles, teachers, and prophets. Those are the fivefold ministry that God placed in the church. And some of you have the gift of teachings, and some of you maybe has a gift of prophecy. But those things are coming together for the benefit of the church at para mag-grow ang simbahan. Amen. So I'm glad today to be here, and I would like to, of course, again, give honor to Pastor James, the pastor of the church, and the newlywed, both of them with Sister Ivy. Sister Ivy, finally, I met you na. And the Lord bless you. At may katuwang ng inyong pastor sa pagpapalago ng gawain ng Panginoon. Just continue to pray for them, na sila gamitin ng Panginoon mightily, at upang ang simbahan ay mas lalong lumago at gamitin ng Panginoon sa mga huling araw na ito. And I don't know whether we are all live. Live ba tayo ngayon? Wala naman. Sa group lang. Oh. So those who are watching on the group, so Pastor Frank, sir, miss ka na namin. So bumalik ka na. So miss ka na namin sa section 5. And I think uwi naman yata si sir, no, para magbakasyon. Oh, balik ka na. At bumait na ang mga taga section 5. Kaya okay lang, sir. Mabait na sila. Amen. Are you glad today? It's not because it's Sunday. It's not because it's a routine Sunday. It's a day wherein God's mercy and forgiveness, blessing, the grace of God, we celebrate that, mga kapatid. Regardless of the days, no, Monday down to Sunday, regardless niyan, let's always celebrate the goodness of God.
Pag may mga dumarating sa buhay natin na it seems parang odd and parang hindi mo maipaliwanag, hindi ibig sabihin na ang Diyos ay hindi mabuti. There are times that God is just silent. May I invite everyone to please stand and let us read the Word of God in the book of Job, chapter 23, verse 8, up to verse 12. In Job chapter 23, beginning from verse number 8 down to verse number 12. The Bible says, "Behold," this is Job telling the Lord. This is Job explaining himself. "Behold, I go forward, but he is not there." He's referring to God. Alam niyo naman po yung nangyari kay Job, mga kapatid. Meron siyang mga unexplainable happenings in his life. I go forward, but he is not there. And backward, but I cannot perceive him. Verse 9, on the left, where he do work, but I cannot behold him. He hideth himself on the right hand, that I cannot see him. Verse number 10. But he knoweth the way that I take. Tinan niyo mga kapatid ha. He is looking for God's presence, pero hindi niya makita. Pero kumambyo si Job, sabi niya. But he knoweth the way that I take. Alam naman ni Lord yung nangyayari sa akin eh. Sabi niya. When he hath tried me, I shall come forth as gold. So alam niya na pag hindi niya nabibehold yung presence of God, alam niya that he is under testing. Kaya sabi niya, when he had tried me, I shall come forth as gold. My foot hath held his steps, his way have I kept and not declined. Tingnan niyo, kahit na hindi niya nararamdaman o nakikita ang presence ng Panginoon, sabi niya, hindi ako lumalayo sa Panginoon. Yan ang mahalaga mga kapatid. Verse 12, neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Mas dinamihan niya yung kain niya ng word of God. Kesa doon sa pagmumukbang niya na kung ano-ano mga pagkain, mga kapatid. Ang minukbang ni Job ay ang word of God. Pero hindi niya nararamdaman yung presence ni Lord. Hinahanap niya, hindi niya makita. Pag ginawa niya, dinivert niya sa kakaibahang diversion. Ang ginawa niya, mas lalo siyang naniwala. Alam naman ni Lord ang nangyayari sa akin eh. Mas lalo kong pag-iibayuhin, pag-iigihin ang paglilingkod ko sa Lord, sabi niya. Wow. That's why, when every time, there is no pastor that don't know about Job. Walang pastor na hindi kilala itong si Job. And no members of the church na hindi alam ang istorya niya. Why God make this person so big and so popular in all the Christians, among Christians? Alam niyo kung bakit? Because of his faith. Just like what happened with Abraham. Bakit hindi natin makalimutan si Abraham? Ba't palaging reference natin si Abraham? Because of faith. Mga kapatid, these are people being written in the Bible nung panahon nila. Don't you know that also God is looking at the same kind of treatment to us, the way how He treated and He looked to those people earlier, mga kapatid. Ganon din ang ginagawa ng Diyos. Tinatandaan niya yung faith natin. Sinusukat niya, tinitingnan niya, mga kapatid. But again, let me go back to the dilemma of Job. Sabi niya, ano nangyari? I cannot perceive him. I cannot behold him. There are times in our lives, brethren, that it seems that God is silent. Let me preach to you today, brethren, with the help of the Lord, sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu. I would like to preach today in this very church, when God seems silent. Oh, Jesus. I don't know your prayers, brethren. I don't know you personally. I don't know anong na dinadaanan ninyo. But we do feel that.
Nararamdaman natin. We don't know the exact information on that. But I do know, mga kapatid, na there are times that it seems that God is nowhere to be found. May pagkakataon na hindi mo siya maramdaman. May pagkakataon na hindi mo siya makita sa mga ginagawa mo. There are times that it seems God is silent. But let us find out today what is the will of the Lord. Can you please bow your heads and raise your hands towards heaven? Lord Jesus, you are an omnipresent God. You are everywhere, Jesus. Hallelujah. But today, Lord, hallelujah, we want you, Lord, to speak to us. May mga pagkakataon po sa buhay namin, hallelujah, that it seems that we cannot hear you anymore. But Lord, you know the way that we take, Lord. Alam mo ang aming pinagdadaanan, Panginoon. And we want you, Jesus, hallelujah, to open our hearts and our mind, Lord, and give us understanding, Jesus, Lord. Hallelujah. Please assure, Lord, our hearts, hallelujah, that you are there, Jesus. Hallelujah, because without you, Lord, we can do nothing, Lord. Wala kaming kakayanan, Panginoon. Hallelujah. It's not our abilities. It's not the wealth of this world, Lord. It's not the way what we can do, Lord God. Hallelujah. We trust in you, Jesus. Ikaw, Panginoon, ang aming buhay. Ikaw, Panginoon, na nagtatakda ng lahat ng bagay, Panginoon. Wala kaming ibang hihinga ng tulong at masasandalan, Panginoon. Sa gitna ng aming kalungkutan, sa gitna ng aming pagsubok, ikaw lamang, O Diyos, ang makapangyarihan na may kakayanan, Panginoon, na punan ang mga puwang sa aming mga puso, Panginoong Yesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Be with us, Lord, today. Into this very congregation, Lord. Be with us, Lord, in this very congregation, Lord. Anoint each and every one of us, Lord. Anoint us, Jesus. Let your words be established in the hearts and soul of men. In the name of Jesus Christ, we pray. Can you clap your hands to the Lord and say amen? In the name of Jesus, let the Spirit of the Lord move in this congregation. Hallelujah. Let the Spirit of the Lord remove every fears in the hearts of men. Let courage, hallelujah, hallelujah, and faith be in this church in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Amen. Kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, when God seems silent. You may be seated. Thank you. And we feel the presence of the Lord in this congregation, brethren. Amen. Nandito ang banal na presensya ng ating Panginoon. And we all know that ayan na. Okay. Ayan, sige. So, brethren, have you experienced and wonder sometimes why God is silent? Nakapagtanong ka na ba sa sarili mo o naranasan mo ba na may panahon na parang kahit anong pray mo, parang walang sagot si Lord? Naranasan mo ba o nagtataka ka ba na bakit minsan, way back 10 years ago, your prayers are not yet answered? At may mga pagkakataon
na kahit ang iba, they feel the presence of the Lord. Pero ikaw, parang hindi mo maramdaman. But you keep on continuing serving the Lord. Hindi ka tumitigil. Hindi ka humihinto. Hindi ka nanghihina actually. Pero nakakaramdam ka ng question in your heart, in your mind. Why God is silent? Kung mahal ako ng Diyos, kung ako'y anak ng Panginoon, bakit pinapahintulutan ng Diyos na ako ay hindi mabigyan ng kasagutan sa aking isipan kung bakit ang mga pagsubok na ito ay hindi ko malampasan? We feel sometimes that God is not helping us. But I'm just trying to give you the reasoning, the human reasoning, mga kapatid. I am not imposing or I am not parang nagbibigay sa inyo ng kaisipan na totoo nga yung sinasabi kong ito about our doubt with God. But this is being human, being human, being tao, mga kapatid. We do feel sometimes that God is not helping us. Na-observe nyo ba, mga kapatid, yung linyada ni Job, mga kapatid? Na it seems that Job is saying that his suffering would be bearable if he only knew what is happening. Alam nyo, masarap tanggapin yung isang mabigat na problema kung alam mo kung dahilan kung bakit ka nagkaroon ng mabigat na problema. Pwede mong pasalin kasi yung mabigat na yun, talagang mabigat to kasi ano eh. You know the reason. But Job is not. Isang araw, bumagsak ang lahat ng kamalasan yata sa buhay niya. And he don't know the reason. Hindi niya alam yung rason kung bakit siya naghihirap, bakit namatay ang mga anak niya, kung bakit ninakawan sila, ba't nagkaroon siya ng karamdaman, bakit siya nagkaroon ng ganong klaseng sitwasyon sa buhay. He don't know what is the answer. And he don't know what is the reason. It is bearable for human to bear all these difficulties kung alam niya ang rason. Pero hindi niya alam eh. Maybe nag-iisip si Job, kung nagkamali ako, then I will repent. Pero hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Amin ni Job. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Kung nagkamali ka, di mag-repent, that's easy for that, di ba? Di magpatuloy tayo sa paghumingi tayo ng habag sa Diyos. Ganun lang yun. Pero Job didn't remember anything that he did against God. Wala siyang naiisip na ginawa niya against the Lord. Maybe it is the same with other people. Na we have the situation, they have the situation in their life na kung saan naghihintay ka ng tulong ng Panginoon, ng sagot ng Diyos. Lord, bakit ganun? When I was born, ito na yung problema ko. Faithful naman ako sa iyo, Lord. Sumusunod naman ako sa iyo, Panginoon. Pero bakit nandito pa rin itong klase ng trials na ito? Can you give me the answer, Lord? Pero wala kang naririnig na sagot. It seems God is silent. Para bang malayo siya sa iyo. Para bang ang mga prayers mo ay hindi umaabot doon sa kanyang trono. Para bang ini-ignore lang tayo ng Diyos. Especially when we are hurt. Lalo kapag tayo nasasaktan, mga kapatid, may taong nanakit sa atin, pagsubok, sitwasyon, na tayo nasaktan, and we are asking for God's arm, hallelujah, na i-comfort tayo, na para bang ipagtanggol tayo, pero parang wala siya. Why God is silent? He promised that He will never leave us nor forsake us, di ba? But why God is silent? The hardest form of communication is when nobody is answering back to you. Nasubukan niyo bang humarap sa salamin at kausapin niyo nandoon? At hintayin na siya'y sumagot? Nasubukan niyo ba yon? I'm sure minsan nasusubukan niyo. Pero hindi ka naghihintay na sumagot. Alam kong alam mo yon. Pero ang hirap mga kapag makipag-usap ng walang sagot sa iyong sinasabi, mga kapatid. We expect an answering God. Because God's promise
that when we call to Him, He will answer us. In Jeremiah chapter 33, verse 3. Call unto me, and I will answer thee. Lo, I am with you always, even unto the end of the world. Matthew 28, verse 20. Promise ng Lord yan eh. Hindi tayo iiwan at sasagot siya pag tayo ay tumatawag. But why God is silent? Bago ka ma-offend sa Panginoon, I am not giving you information na para kayo ma-offend sa Diyos. But let me give you the answer before you are being offended with the Lord. Let me explain to you, mga kapatid. Next is, don't push God to your schedules. Minsan, mga kapatid, sa dami ng schedules natin, sa dami ng gusto nating mangyari sa buhay natin, sa dami ng ating mga priorities sa buhay natin, minsan, hindi natin namamalayan, we push all these priorities of ours to God. Minsan tinutulak na natin sa Panginoon yung ating priorities, yung ating schedule, mga kapatid. Minsan kung ano yung importante sa atin, yun yung gusto nating unahin ng Diyos. But the question is, yung bang importante sa iyo ay importante din ba sa Diyos? That's why people, they keep on pushing their schedules and priorities to the Lord. At pag hinihintay nila ang Diyos na sumagot, Lord, these are my priorities. These are my goals. These are my schedules. What is your answer, Lord? Why God is silent? Because we push our schedules, our priorities to the Lord. Alam niyo naman po ang sagot diyan, mga kapatid. Matagal na ang simbahang ito. My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways are higher than yours, and my thoughts than your thoughts. Alam kong alam nyo na yung sagot na yan. But we keep on doing that. Minsan ginagamit pa natin yung Word of God. Minsan ginagamit pa natin yung ating, pinupuhunan pa natin yung ating faithfulness. Sinasangkalan pa natin yung ating kagandahang loob sa gawain ng Panginoon. Alam ko, papaboran ako ni Lord. Lord, these are my priorities. Alam mo na, Lord, naniningil ba kayo, mga kapatid sa Diyos? Hindi natin ginagawa yun. Pero minsan ganun nga po ang nangyayari, mga kapatid. But why don't we just wait for God's timing? Di ba? God's timing is the perfect timing, mga kapatid. Ang timing ng Diyos, ang pinaka-perfect. It's not our timing. We need to wait. Everybody say amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maghintay tayo. Kailan ba? Ay, kaya nga maghintay ka eh. Kinabukasan, wala pa yung pinagpipray mo, maghintay pa rin tayo. Sa mga anak mo na parang nagmamadali sa buhay, palagi mong sabihin, anak, God's timing is the right timing, the perfect timing. Huwag nating pangunahan ng Panginoon. We are just created by the Lord. The Creator, Creator Himself, mga kapatid, put all things in place and with a perfect timing. Hindi sabay-sabay na tumutubo, mga kapatid, yung mga, di ba, yung mga puno. Kung kailan mo tinanim, may panahon siyang tutubo. Hindi yung, kung kailan mo tinanim, kailangan uusbong ka agad. Hindi, may timing ang Panginoon, mga kapatid. This is why, hallelujah, we need to wait. Because God mastered the process. Minaster na ni Lord yung prosesong yan. Pansinin niyo, mga kapatid, sa biology, di ba? May proseso. Nature, may proseso. He cares for us. Alam ng Diyos ang pangangailangan natin. But you need to care too. God cares for you, but you need to care too. Hindi lang puro ang Diyos ang may care sa'yo.
magkaroon ka din ng care sa gusto ng Diyos. Amen. He's not your servant. Hindi natin servant ang Diyos. Pero kung humingi tayo, parang genie, si Lord. Parang kinukuskus. Lord, I want this. Lord, I want that. Lord, hindi genie ang Diyos. He is our master. And we are the servants of our master, mga kapatid. So we wait. Alam nga naman yung servant pa yung masusunod kaysa dun sa master. We wait. Pag sinabi mo sa master, Master, medyo may pangangailangan ako eh. Pwede ba dyan? Pwede ba bumali? Ano sasabihin ng master mo? Okay, wait. May ginagawa pa ako. Hindi, kailangan ko ngayon eh. Ngayon na. Di ikaw dito. Palit tayo. So we wait because we are the servants. May tanong ako sa inyo. Did God cared for Sarah? Meron ba siyang concern kay Sarah? Of course. Pero bakit ang tagal nagkaanak ni Sarah? Kung ikukumpara mo si Sarah kay Hagar, instant. May anak agad. Di ba, sir? Itong si Sarah, tagal-tagal na magkasama ni Abraham, walang anak. Kayo, meron bang concern ang Diyos kay Sarah? Meron. Pero bakit ang tagal? Wait. Kasi servant siya eh. Hindi tao ang nasusunod. How about Hannah? Hannah. She goes to the temple and prayed. Napagbintangan pa ng pastor niya, nalasinggera siya. Oy, itigil mo na kasi yung tuba yan. Di ba? Basahin niyo sa Biblia. Napagkamalan siyang lasing, mga kapatid, ng kanyang pastor. Hindi po ako umiinom, pastor. Nagdadalamhati ako kasi wala pa akong anak. Tinutuya na ako ng marami. Akala ko kasi lasing kasi umuwi ka na. Pagpalain ka ni Lord. Ayun. Diba? Nagkaroon ng anak. Wait. Minsan hinihintay ni Lord, mga kapatid, na ma-realize natin that He is the the sovereign God. When we say sovereign, He rules everything. Wala nang tataas pa sa sovereignty. Meron pa bang tataas sa sovereign? He's a sovereign God. He rules everything. Kahit yung kung saang direksyon iihip ang hangin, He directs that. Kung yung langgam ba ay mamamatay ngayong araw na ito, pag inapakan, may langgam na inapakan ka, hindi mo matay-matay. Naalala mo yan? Pastor, may pagkakataon, mga kapatid, na kahit anong ihip mo, hindi matanggal-tanggal doon sa punong kahoy. Pero may pagkakataon na wala namang umaano sa kanyang hangin, nahuhulog siya. All those things are being directed by God. He is the sovereign God. That's why you wait. God's timing. Wait for God's timing. Everybody say amen. Remember, next slide, that you'll never figure out all about God. You will never figure out all about God. Pastor, totoo yan? Sige, sinong pinakamatanda dito sa atin, mga kapatid? Ilan taon na po kayo, sir? Bata pa, 25 years old siya. Ma'am, ilan taon ka na? 75. May itataas mo sa 75? 77. Inamin mo rin. Minsan, ganun lang yung tanong eh. Umamin din si Sir. 77. But the question is this. In your age, 77 years old, did you find out everything about God? Do you know everything about God? God is unsearchable. Kahit gaano katalino ang tao, ubusin niya 100% ng kanyang talino, hindi niya kayang alamin ang lahat tungkol sa Diyos. Kaya anong ginawa ng Diyos? Siya ang nagpakilala. Bakit kinakailangan bumaba ng Diyos? Dahil hindi niya maunawaan ng tao yung salita eh. That's why He
His love to men. Kinakailangan niyang bumaba. Kinakailangan niyang magpakasakit. Kinakailangan niyang nahahawakan mo siya, nakakausap mo siya. Because people will not believe when they don't see it. So gumawa ang Diyos ng paraan so that you can find out salvation through Him. Hindi mo kasi maunawaan ng salvation without Himself demonstrating it. Kaya dinemonstrate ni Lord ang salvation. Everybody say amen. Amen. That's why the verse says, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all your ways acknowledge Him. In all your ways acknowledge Him. Trust in the Lord. Bakit trust in the Lord? Because you don't know all about God. So there are things that you cannot understand, you cannot explain. Hindi tinuro sa'yo ng social study teacher mo, hindi tinuro ng science teacher mo, hindi tinuro sa'yo ng eskwelahan, hindi tinuro sa'yo ng ibang tao. May mga bagay na hindi mo alam, kaya tinitiwala mo na lang sa Panginoon. Amen. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Nakukuha niyo po mga kapatid? Ayaw ng Diyos na we lean into our own understanding. There are things that we cannot explain about life. Bakit kinuha si ganito? Ang bait-bait naman niya. Bakit nangyari kay ganito yan? Ang bait-bait naman niya. Kristiyanong matapat yan eh. Bakit? We don't understand everything. That's why we trust God. Alam niyo ba, na God cannot be a supreme God when humans can understand all about Him. Alam niyo ba yun? Hindi siya pwedeng maging supreme God kung alam mo lahat ang tungkol sa Kanya. Nakuha po yung line of thought? Hindi mo ba comprehend ng Panginoon? Gagawin mong supreme God pero alam mo lahat sa Kanya. Di ba sabi sa Biblia, secret things belongs to God. May secret things. At alam niyo ba yung mga sikretong yan, kanina niya sinasabi? Sa mga kaibigan niya. And we are the friend of God. Pero alam niyo yung sikretong yan, mga kapatid, hindi yan bulgar. You will know the deepest things about the Lord when you become deeper in your relationship with Him. Sige. Meron kayong pinaka-best friend, di ba? Yung best friend talaga, yung best of best friend talaga. Yung lahat ng sekreto mo, alam niya. Oo. Yung bang pati yung amoy ng kilikili mo, alam niya. Malayo pa lang, si ano yan. Grabe yung closeness niyo, di ba? Doon mo lang sinasabi, yung iyong mga sekretong malulupit. Malupit na sekreto. Yun po yun. When you have this close, so close relationship with the Lord, bumubulong si Lord sa'yo. Amen? Amen. Ibibless kita. Kahit na nasa gitna ng pagsubok, narinig mo yung bulong ng best friend mo, ibibless kita. Sa gitna ng marami, ibibless kita. Alam mo yun, mga kapatid, our job is to believe. Period. Pastor, end, no end, just period. Our job is to believe. Period. Nothing more, nothing less. Huwag mo nang hintayin na i-explain pa sa'yo ng Diyos ang lahat bago ka maniwala. Anak, kaya ka nagkakaroon ng ganyang pagsubok ngayon kasi ganito, bla 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 bla. Ganun ba, Lord? Sige, tanggapin na kita. Iba ka. Hindi ganon. Huwag mo nang hintayin na ipaliwanag sa'yo lahat ng Diyos. Yung gusto mong malaman tungkol sa buhay, tungkol sa kaligtasan, bago mo siya tanggapin. Ang gusto ng Diyos mangyari sa atin, tanggapin natin siya. At sa proseso ng pagtanggap natin at paniniwala natin sa Kanya, unti-unti mong nakikita at namamalayan, mga kapatid, nakikita ang Kanyang malalim na pag-ibig sa iyo habang ikaw ay nagmamahal at naniniwala sa Kanya.
Alam mo, yung Psalms chapter 37, mga kapatid, verse 3 up to 5. Tingnan niyo mga kapatid. Lahat ng mga may guhit is God wants to demand from us. He demanded those with lines sa atin. Pero after niyang i-demand yan, lahat na naka-highlight dyan, na naka-bold na kulay dilaw, are the promise of God. Trust in the Lord and do good. Anong sumunod? Pag nagtiwala ka sa Diyos, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Kaya sabi ni David, sabi niya, tanda ko na ito, naging bata ako, matanda na ako. Wala akong nakitang tao na naghihirap at namalimos ng tinapay. Hindi pinabayaan ng Diyos. Ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi pinababayaan ng Panginoon. Everybody say amen. Sabi diyan, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. So meron mo siyang hinihiling sa'yo. You delight yourself to the Lord. You bring yourself to God. You show your desires to the Lord. You check with God first. And then after the approval of the Lord, sabi niya, oh, don't worry, I'll give you the desires of your heart. Ang problema, yung ating desire kasi atin lang. Sabi ko nga, yung priorities natin, gusto natin, minsan hindi kasama si Lord. Minsan meron lang tayong pa-effect. Lord, sa'yo naman to eh. Pag pinagpala mo ko, siyempre Lord. Alam mo na, Lord. Hindi mo maluloko si Lord. Alam ni Lord yung iyong intention, yung motibo mo. Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Amen. Verse 5, commit thy way unto the Lord. Trust also in Him. Ano sabi niya? And He shall bring it to pass. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid kung ano yung blessing ng Panginoon sa mga taong they trust God. Trust God. Believe in the Lord. Don't wait na ma-figure out mo lahat about God. No, you will not. You will not. Ano lang ba tayo mga kapatid sa Panginoon? You will not figure out everything to the Lord. Amen. Kaya nga kung sakaling may mga bagay na nangyayari na parang hindi mo maipaliwanag, why God is silent, bakit hindi siya tumutugon sa prayer ko, bakit ganito nangyari sa anak ko, sa asawa ko, sa negosyo ko, sa pag-aaral ko, sa pamilya ko, sa relasyon ko. Don't wait for God to tell you everything before you believe. Maniwala ka na mahal ka ng Diyos kahit may ganyang pagsubok na nangyayari sa buhay mo. Maniwala ka kasi, magtiwala ka kasi sa Diyos na mayroon siyang plano sa buhay mo. Kahit may karamdaman ka, kahit ang anak mo bumagsak sa pag-aaral, kahit ang negosyo mo bumagsak, mga kapatid, mayroon siyang magandang plano sa buhay mo. You just believe. You just need to believe, period. Believe in the Lord, trust in Him. Period. Just trust the Lord. Amen. Pag bumili ka ng cellphone, Pastor James, nakita mo yung cellphone, aandap-andap. Pagbukas sa kahon, kukurap-kurap. Pero sabi sa'yo ng sales lady, ang ganda nito, sir. High-tech to. Kumukurap-kurap ganun. Tapos nung sinwipe niya, yung mga apps, parang mga, nag-jungling gano'n. Pero okay yan, sir. Okay pa rin yan. Bibilin mo? Kahit ano pang gawin, kahit tumambling pa yung sales lady dyan sa harapan mo, hindi mo bibilin yan. Because we have this kind of nature na kung saan, no, it's not good. Tignan mo, nagkukurap-kurap yung screen. Meron tayong ganun na nature. We will not buy into that. Kahit maganda pa yung sales talk niya, hindi natin bibilin yun. Bakit po? Kasi may nakikita kang kakaiba, pangit doon sa produktong. Minsan ganoon tayo sa Panginoon. Bakit ba pag may minsan pangit na nangyayari sa buhay ng tao, parang we judge immediately na, kasi yung taong yun, sugarol yun, tinan mo. Nag-ano pa yun nagsasabong pa yun online kaya ganyan. Pag may nangyaring masama sa isang tao, sabihin natin hindi acceptable sa isang tao, hinahanapan kagad natin siya ng mali para husgahan. And I don't like that spirit, mga kapatid.
Sino ba dito hindi nagkasala? Meron bang sa loob ng kwarto na ito, mga kapatid, na you can stand before the Lord and tell the Lord, Lord, pure ako? No one. No one. No one is righteous. Ni walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Lord. Ni kung ito ang kaluwalhatian ng Panginoon, walang nakarating doon. Lahat tayo ay isang maruming basahan sa tingin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang badal na dugo, hinugasan tayo upang maging karapat-dapat at maputi na parang niebe ang ating pong mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. It's all about the mercy and grace of God. And so when everything happens to your brother or your sisters, and it seems anything is parang bang nangyayari, parang, tinan mo, yan, kasi ganyan yan eh. Resulta yan ng iyong, you don't have the authority even to tell your brothers about that. You're not God. You don't know what's happening. Everybody say amen. Ayun sa simbahan ng Pilar, I always teach the people in Pilar. Sabi ko, mga kapatid, lahat tayo kinahabagan ng Lord. And every time you in the church, there are things na makikita mo na parang iba, ganyan, ganito, ganyan. But I told them, the very thing that I want you to remember in all the years that I am telling you the word of the Lord, teaching you the word of God, kung meron akong isang bagay na gusto matandaan ninyo sa lahat ng mga tinuro ko, ay yung salitang, huwag kang manghuhusga. Kahit tanungin nyo sila, mga kapatid, what's the biggest message that I always tell them or told them? It's about don't judge. Bakit? Minsan kasi, kahit Pentecostal na tayo, Kristiyano na tayo, Pentecostal tuloy. Minsan kasi, nangapisti na. Saka nakatira doon sa Peace 1. Peace 2. Pisti. Minsan kasi kahit Kristiyano na po, doon tayo nagkakaroon ng problema. Nagkakaroon tayo, may hindrances. May espiritu natin, minsan nagigrieve yung spirit eh. Because of the nature of man, na hindi mawala-wala sa atin. When you see people struggling, don't judge. Help them. Yes. It's not the time of judgment. Nandun ang judgment. Wala dito sa lupa. If you see people struggling, go and approach them. Or maybe silently you pray to God, Lord, nakita ko yung kapatid ko, nag-struggle siya. Lord, hindi ko alam ang nangyayari sa buhay niya, pero ikaw nakakaalam. Lord, pwede bang tulungan mo siya, Panginoon? Lord, I'm offering my prayers, not for my family, it's not for even my wife, and it's not for me. Lord, ang gabing ito, aalay ko yung prayer ko, hindi para sa pamilya ko, hindi ko para sa taong yun, na nakikita ko, nag-struggle siya. Mga kapatid, kahit di mo sabihin kahit kanino yan. You go to your locker room, sa room mo, ilock mo, mag-pray ka para sa taong yun. That's the best that you can do. Amen. We are one body. Pag ang isang paa mo ba, ang kaliwang paa mo ba, hindi makalakad, yung kanang paa mo ba, sinisipa-sipa yung kaliwa, kaya tamad-tamad mo, sugatan katuloy yun. Sinong pumapasan ng bigat? Yung kanan. Kasi yung kaliwa mo, pipilay-pilay, lahat ngayon ng weight ng katawan nandito sa kanan. That's my point. Dahil hindi niya kaya yung bigat mo, iika-ika siya, itong kanan mo ngayon ang pumapasa ng bigat ng katawan. Nahihirap, nai-stress ito. Para hindi lang mabigyan ng masyadong bigat ito. Tinutulungan ng kanan yung kaliwa. Sa loob ng simbahan, ganyan po. This is a place, yes, God instituted a church, a righteous church. But it doesn't mean that the righteous people inside the church will judge those people who fall into sin. Never do that. Baka ikaw hindi mapunta sa langit. Baka sa habang ginagawa mo yan. Kasi minsan mga kapatid, hindi ko sinisisi ibang mga pastors. Pero the very intention of the pastor should be first, educate, help the people to understand the will of God.
Is it will of God that every one of us will be consumed by sins? No. Hindi will ni Lord yun. Kaya ang pastor, ang simbahan, ang kapatiran, yun din ang will natin. Walang kalooban ng Diyos na makita ang tao na nagkakaroon ng problema o nag-struggle. Hindi will ng Lord yun. Hindi will ng church yun. Lalong hindi will ng pastor yun. Kaya pag gano'n ang nangyayari, we need to help each other. We are one body. Ang babalikan ng Panginoon ay tayo. And those people, we don't have the Spirit of God, hindi kukunin ng Panginoon yun. Alam niyo naman yun, di ba? So ano yun? To maintain yourself under the Spirit of God, let us always, not just for the benefit of ourselves, serve the Lord for the benefit of others din. Sa iba din. Hindi niyo ba alam na ang pagpunta niyo sa simbahan, kalakasan sa iba yon? Kaya kahit tinatamad ka at maulan, pupunta ka sa simbahan, hindi para sa sarili mo, kundi para sa mga kapatiran na pag tinitingnan, nakikita ka sa simbahan, lumalakas sila. Hindi ako nagsisinungaling mga kapatid. For many years in serving the Lord, maging ang pastor nyo, maging ang pastor ninyo mga kapatid. Pag nakikita dumarating kayo, sumisaya ang puso niyan, mga kapatid. Pero kahit anong pinaghandaan niyang preaching niya, kahit 3 buwan niyang pinaghandaan yung pangangaral niya. Pagdating ng linggo, nakikita kayo kiilan-ilang dyan. Yung iba, tinatamad-tamad. Mga kapatid, walang silbi yung 3 buwan niyang pag-aaral na yun. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Diba ano sabi natin? The joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Pag ang Diyos ay natutuwa, tayo'y lumalakas. Ano ba ikinatutuwa ng Diyos? 10:25 ng Hebrews. Huwag nating forsake ang gathering. Kinatutuwa ng Diyos yan. Kaya pag ang Diyos natutuwa, yung lingkod ng Diyos natutuwa. Nakuha nyo? Sa simbahan, meron akong CCTV doon sa opisina. Malayo pa lang, nakikita ko na silang approaching sa church. Pagpasok, hanggang sa pag-upo nila sa puan, hanggang sa may mga tumatay, nakikita ko na monitor. Bago ako umakyat, tinitingnan ko yon. Bago ako mag-preach doon ako, mga kapatid, nakikita ko yon. Minsan may pagkakataon, mga kapatid, na hindi alam ng mga kapatid, napupuspos na ako sa opisina. Totoo yan. Napupuspos na ako sa opisina by just mere looking into the monitor, seeing the people of God rejoicing, gathering together for one reason, to praise and worship the Lord. Mga kapatid, walang kasidlan yung aking galak. Doon pa lang sa opisina, napupuspos na ako. Kasi nakikita, Lord, what is this? This is a good scene in your sight. Napakagandang tanawin ito, Panginoon. Kaya ako doon sa opisina, nare-revive na ako. I'm just telling you, mga kapatid, the life of the church. Kasi minsan, pag-uusapan lang natin, buhay ni Juan, buhay ni Abraham, ni Samson. Minsan, mga kapatid, kailangan nyo rin malaman ng buhay ng isang pastor. Kasi para malaman nyo rin, what are the reason why this pastor is keep on doing his task, his promise to the Lord with commitment. Bakit nagpapatuloy siya kahit maraming mga pagsubok? Kayo din. May kanya-kanya kayong istorya. May kanya-kanya kayong kwento ng buhay. Na bakit umabot ka na ng 77 years old, nandito ka pa rin. Hindi ba dapat ngayong oras na ito, nagpapatumba-tumba ka na lang sa bahay? Diba? Tapos inuutusan mo yung katulong mo. Ay, yung sisig ko, bilisan nyo. 77 years old sisig. Diyos ko po. Patay tayo dyan. So, di ba? But why you're here? Why are you here? May kwento niyan sa likod niyan. Ganon din, pastor. May kwento rin sa likod niyan. Bakit nagpapatuloy yan kahit minamak na ng marami? Kayo, kahit na kayo pinahihirapan ng marami, hindi kayo naiintindihan ng asawa nyo, ng anak nyo, kamag-anak nyo. Tinutuya pa nga kayo eh. Pero ba't nandito pa kayo? May istorya sa likod niyan. At yung istorya na yun, hindi nila alam yun. Ang nakakaalam nun, ikaw at ang Diyos. At yung istoryang yun ang nagpapatibay ng relasyon nyo ng Diyos. Amen!
Clap your hands again to the Lord. Thank you, Jesus. Alam niyo, minsan, yung iba na sa labas ng pananampalataya natin, pinipressure lang tayo mga kapatid. Inoobserbahan yung buhay natin. Nakabantayan sila palagi. O yan, tingnan mo yan. Linggo-linggo yan nagsisimba, pero tingnan mo. Ganun palagi. Minsan yung pressure nandoon, papakita ko sa kanila, talagang totoo yung Lord namin. Parang may pressure sa atin, di ba? Tinutuya, yan, kaka-Pentecostal mo, ilang taong ka na dyan? Hindi ka pa nakabili ng sasakyan mo. Ilang taong ka na, tinan mo nag-i-hear. Ganon yung mga paratang. Tayo naman napipressure. Bantay kayo, pag kami pinagpala ni Lord. Manda kayo. Makikita nyo. May mga ganong factor sa buhay natin. But again, this is my point. Next. They will never understand, ayan, until they serve God. Tinutuya-tuya ko pa nga dati yung mga nagsisimba sa Davao, kasi sa Davao ako mga kapatid lumaki. Bisaya po ako. Sa likod namin may nag-i-speak in tongues sa likod ng bahay namin, simbahan ng Pentecostal. Ganun. Tawa ko ng tawa, sabi ko, ito mga baliw itong tao dito. Sabi ng kaibigan ko, simba ka. Simba naman ako, ano ba yan? Kaibigan Doon ako sa likuran. Tawa ko ng tawa, kinabagan ako. Chuchay. Sabi ko, tinutuya ko talaga. I never understand that. Hindi ko talaga naintindihan yan. Kaya paglabas ko, kabag ako. Sabi ng kaibigan ko, grabe ka naman. Hindi ko maintindihan. Ano ba yan? Pinapaliwanag niya, pero hindi ko talaga maintindihan. To the point na ako ay unti-unting nakaunawa. And when I get baptized by the Spirit, nung ako'y nabautismohan sa Espiritu Santo, now I understand. Yes, amen. But I will never understand that until I serve God. Amen. Kaya sila nagtatanong-tanong ng ganyan, nagbabantay sa pagkakamali ninyo, binabantay yung buhay ninyo. Hindi kasi nila naiintindihan yan eh. Maliban na makapasok sila dito at ma-convert din sila. That's why we have the responsibility of going out. Kaya yung mga ganyan, yung mga parang yung parang tao dyan, yung nagbabantay, sa Bisaya, himantayon. May Bisaya ba dito? Ang daming Bisaya. Himantayon, mga tagabantay, mga parang CCTV. Mga marites ng buhay. Ganyan, mga kapatid. Pag sila dinala mo dito, naku mga kapatid, maiintindihan, kaya pala sila nag-worship. Kaya pala sila, grabe, yung song leader nila halos, di ba, tumambling dito. Bakit kaya ganun? Bakit? Kasi maiintindihan nila, ganun pala yung galak ng isang tao na nakaunawa ng biyaya ng Diyos, nakatanggap ng forgiveness from the Lord. Sila mismo unti-unting maiintindihan nila yan. There should be an existing relationship before you understand how God works. Dapat meron munang relasyon na umiiral sa inyo ng Diyos bago mo siya maintindihan. That is why many are judgmental. Alam niyo kung bakit? Because they think that they understand everything what is happening to a certain person. Kaya sila judgmental. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tingin nila, alam nila ang lahat tungkol sa tao. Diyan ka nagkakamali. Diyan, anak mo na nga, hindi mo pa kilalang lubusan eh. Tama? Sinasabi ba sa inyo lahat ng anak ninyo? Hindi. Sinabi niyo ba? Nung kayo bata pa, kinupitan niyo yung magulang niyo? Pambili ng tira-tira? Ano yung tira-tira dati? Yung gustong-gustong candy ng mga kabataan ng unang panahon. Mga millennials, hindi nyo alam yan. Oo. Kami, yan, paboritong recess ko yan. Tira-tira. Habang nagtuturo yung teacher, patago. Asukal yun na ginawang candy. Ganon, oo. Yun ang yun ang buhay natin ng kabataan natin. Kabataan nyo pala. Kasi bata pa ako eh. Hindi ko alam kung ano yung, yung inyong merienda sa eskwelahan nung panahon na yon. White rabbit? Yung white rabbit ng incheck? Yung kinakain pati balat? Di ba? Nagyayabangan pa, may white rabbit ako. Ako, ipang incheck, sabi niya. Paano yan? Tignan mo yung balat, kakainin ko. Kinakain yung balat, yung white rabbit ng incheck. Sabi ko, ganun pala.
Payabangan nung unang panahon. Pero ba't naabutan ko yung white rabbit na yun? Tanda na pala ako. Pero sabi ni Job, I don't care. I don't care kung anong sasabihin. Napansin niyo ba? Job is a very popular person. Popular si Job nung panahon na yon. Ikaw ba naman ang pinakamayaman sa lugar na yun eh? Ang mga anak mo, mga beautiful. Mga magaganda, mga anak noon. Ang bahay yun, malaki. Ang kanyang kahawan, napakarami. Kilalang kilala sa lugar nila, mayaman siya eh. Pero ano kayo sinabi ng kapitbahay? Ano kayo sinabi ng mga tao sa kanya? Nung siya'y nakikitang may karamdaman doon, kinakayod ng bao yung mga naknak na lumalabas, mga bukol sa kanyang katawan, at ang kanyang mga anak nakahilera ang kabaong doon at nangamatay. At ang kanyang mga kawan, pinagdanakaw ng mga tulisan. Ano kayong sinasabi ng ibang tao? Eh, yung nga, kapitbahay nyo lang dito, makita nyo, uy, dinampot siya ng patrol. Chismoso ka talaga. Ay, di ba, nung panahon ng COVID, alam nyo yon, di ba, lalo lumalabas, maya-maya may nagwawangwang. Yung gumaganon-ganon yung ilaw sa labas, silip ka. Hating gabi, pag silip mo, yung kapitbahay mo, kinukuha ng barangay, may ganon-ganon. Ay, may COVID pala siya! Hey, huwag kayo lalapit siya na, may COVID pala yan sila. O, di ba? Ganon tayo, mga marites nung unang panahon. Araw ng panahon ng pandemya, ganon yun. Sa amin, barangay namin, meron ganon. Naalala ko, mga kapatid, si Mrs., si Sister Franz, nanganak, pandemic yun eh. Nandun kami sa may South, sa may Daanghari, yung hospital dyan. Nandun kami sa kabilang kwarto. Pagpasok, saka tinalalamunan ko nun. Yung panahon pa naman yun, talagang uso yung COVID eh. Nandun siya, nagra-rounds yung doktor, lumapit. Ako nandun ako sa gilid, hindi ako umimik kasi ubong-ubo na ako. Kasi yung doktor, pag narinig kang umubo, i-isolate ka nun. Tarang, alam niyo yung ubong-ubo ka na tinitiis mo? Tapos nakamas akong ganon. Mister, ganito, gano'n. Hindi ako na, para binibilisan ko na lang. Sabi ko, kinakalabit ko, Stephens, bilisan mo. Paglabas ng doktor, pinakamalakas na ubo na ginawa ko sa buong buhay ko. Tawa ng tawa si Sir Franz. Kasi katabi namin, isolation room para sa may mga, mga suspected. Sabi ko, ayokong mapunta doon. Hindi, wag ka umubo. Kasi yung tingin ng tao sa atin, kapag may nangyayaring hindi maganda sa atin, they judge us. Alam nyo kung bakit? Because they think na alam nila ang lahat tungkol sa iyo. Kaya bilis ka nilang husgahan. Akala nila, alam nila, no. Anong sabi ni Job? Sa binasa natin kanina? But he knoweth the way that I take. Hindi niya sinabi, alam ng kapitbahay ko ang nangyari. Alam ng mga kamag-anak ko. No. Hindi sinabi niya, but God knows what I'm having right now. Alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. Kaya sabi niya, ito lang ang kalakasan ko na sinasabi niya sa kanyang mga asawa. Sa asawa niya, sinasabi niya, ito lang ang kalakasan ko. Alam lahat ng Diyos ang nangyayari sa akin. That's why in Psalms chapter 44, verse 21, shall not God search this out? For He knoweth the secrets of the heart. Alam ng Diyos ang sekreto ng ating mga puso. Kaya pag ikaw ay dumadaan sa ganyan at nakakarinig ka ng judgment ng iba, pumikit ka, Lord, you know what is true. Lord, ikaw ang nakakaalam ng totoong kwento. Hindi sila. Kaya huwag mong i-stress ang sarili mo na pakinggan sila, na magmaganda at magmukha kang okay sa harapan nila. I don't care kung tingin mo sa akin ay makasalanan. I don't care kung tingin mo sa akin ay hindi ka blessed. I don't care because what I care is God is knowing what I'm trying to do to be faithful to Him. Alam ng Diyos ang nangyayari sa akin. Alam ng Diyos ang downfall ko. Alam ng Diyos ang repentance ko. Alam ng Diyos nakikita ng lahat ang ginagawa ko. I don't care about them. Alam nung nangyari kay Job? Alam nangyari kay Job, mga kapatid? He was so blessed by God. Dinoble lang Diyos ang blessing sa kanya.
Kaya sabi niya, hindi ako magsasalita na against sa'yo, Lord. I will keep myself to you, Lord. Pero, mga kapatid, pag ang Diyos ay hindi kumikibo, silence does not mean absence. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na mayroon ba para bang hindi mo nakikita, hallelujah, ang kamay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay wala dyan. Nandiyan ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. My question to you, brethren, is, He promised Abraham a son. Ginawa ba ng Diyos? Yes. But he was silent for many years. Maraming taon, hallelujah, na si Abraham naghihintay ng pangako ng Diyos. Sabi mo, magkaka-junior ako. Wala eh. Naunahan pa ni Hagar. Talaga ng mga kapatid, pag hindi nakapaghintay, alam niyo, si Ismael ay bunga ng hindi paghihintayan eh. Alam niyo ba yan? O, tingnan niyo, the biggest hindrance of the Israel now is the Philistine or the Muslim, mga kapatid. Pero blessed din sila. Kasi anak ni Abraham eh. Isa lang tatay eh. Pangako ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain siya ng Panginoon, pati ang kanyang lahi. O tinong, pati yung mga yun, pinagpapala. Pero magkakontra. No, kaya? Magkakontra sila. Kasi bakit kasi hindi nakapaghintay si Sarah eh. Yan nga yun. Kaya pag inuna mo yung gusto mo at hindi mo sinunod yung gusto ng timing ng Panginoon, bandang huli niyan, makikita mo, yun ang hadlang sa'yo. Kaya the best thing to do is, wait. Mayroong blessing si Lord sa bandang dulo dyan. Hintay lang ako. Amen. Hagar was maltreated by Sarah. Kung ikaw si Hagar, mga kababaihan, dito, tanong ko po, kung kayo po si Hagar nung panahon na yon, di ba, kung ano sinasabi sa inyo ni Sarah, inaalipusta na kayo ni Sarah, ano gagawin niyo nun? Di ba, magtutulpo na kayo nun, di ba? Magpapatulpo na ako. Di ka makatiis dito sa amo kong babae. Papatulpo kita. Ganon yon. Pero dito, kay Hagar, no. Anong ginawa ni Hagar? Di ba, pinalayas pa nga siya, di ba? Umalis siya. Alis siya. Lumayas na lang siya. Hinarang siya ng Panginoon. Balik. Di ba? Pinabalik siya. Balik. Magpasakop ka. Tanong, Lord, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ko naman idea yung idea na nangyari na yan. Idea ni Sarah yan. Pero ba't ako nagsasuffer, Lord? Ba't ang tahimik mo dyan, Lord? Hindi ko naman ginusto to Yung ibang tao ang may kasalanan niya, dapat sila yung pinaparusahan, ba't ako yung nagdurusa? Why God seems silent? Look what happened. Sinabi, balik. Bumalik siya doon kay Sarah, mga kapatid. And to make the long story short, naayos ng konti. Hanggang sa nag-depart sila ng maayos, look at what happened to the descendants of Hagar. They are so blessed by God. Even me, I cannot judge that. Pero they are so blessed. Magmula sa lahi ni Ismael pababa, pinagpala sila. Hindi Amerika ang mayaman. Nako. Hindi yung mga European ang mayaman. Tingnan nyo ngayon, mga kapatid, sa Middle East, mas mura pa ang gasolina kaysa sa tubig. Ito sa atin, mga kapatid, ang mahal-mahal lang. Doon, ang gasolina parang tubig lang sa Ghana. Ano yun? Energy yun eh. Kapangyarihan yun. Lakas ng isang bansa yun. Kaya tinan nyo, nagkagera-gera sa iba't ibang bansa. Yung linya ng ayun ang pinoproteksyonan, yung linya ng supply ng crudo. Kasi hindi makakasurvive ang bansa. Saan ang gagaling yun? Sa lahi ni Ismael. Nako nyo. Ngayon, maaaring nakikita mo yung ikaw, yung buhay mo parang, sa Bisaya, pag idaog-daog. No? Inapi-api. Maghintay ka. Hindi man sa panahon mo, pero isa sa lahi mo, ipakikita ng Panginoon dahil nagtiis ka, nanalangin ka, sumunod ka sa kanyang kalooban. Hindi man sa iyo ngayon,
Pero isa sa mga lahi mo, ipakikita ng Panginoon sa marami, pagpapalain kayo ng husto. Totoo yan, mga kapatid. That's the promise of God. That's the word of the Lord. Si Joseph, minaltrato rin naman siya. Kinriticize, minaltrato, kinulong, ginawang alipin. God is silent for many years. Hello? Binatang walang kamuwang-muwang nandoon sa balon. Sigaw ng tulong sa mga kuya niya. Walang tumutulong. Hanggang sa madaling sabi, napunta na doon sa kulungan. Marami ng mga nangyari sa buhay niya. But God, where is God? Why He is so silent? But if you read the word of the Lord, sabi doon, and God is with Joseph. Pero hindi maramdaman, sir. Nung hinulog sa balon, sabi ng Biblia, and God was with Joseph. Wala. Nasa balon ka, kasama si Lord. Ngayon, okay na yun eh. Na nasa balon ka, pero kasama mo si Lord. Kung nasa balon ka naman, kung ang kasama mo naman ay makasalanan, baliwala yun. Pero pinapakita sa atin ng Biblia na kahit na parang ikaw ay nasa pinakamalalim na kalagayan ng buhay mo, pero pagkasama mo si Lord, may kapayapaan. Di ba? May kapayapaan sa ilalim. Ang dilim kaya doon. Ang dilim. Walang pag-asa doon, mga kapatid. Pero dahil andun ang Panginoon, hindi na wala ng pag-asa itong si Joseph, mga kapatid. So I'm telling you this truth, mga kapatid, from the Bible. Silence does not mean absence. Nandun si Lord. Nandyan ang Lord. Kaya kung ano nararamdaman mo ngayon, pagsubok na pinagdadaanan mo, nandyan si Lord. Kasama mo ang Panginoon. Magkaroon ka lang ng pananampalataya, magkaroon ka ng paniniwala that God really cares for you. Amen. Because silence has its own language too. Meron ding lingwahe ang katahimikan. Amen. Sa panahon ni Job, is a test of belief. It's a test of integrity. It's a time for us to absorb the words of God. Kapag may mga nangyayaring ganyan, may panalangin ka hindi sinasagot ng Panginoon, napapaisip ka tuloy eh. Lord, is there something wrong with me? Lord, kulang pa ba yung aking panahon sa pag-aayuno? O Lord, baka may ugali ako na hindi mo nagugustuhan. Alam mo, silence means God is giving you time to think, to absorb the words. Everybody say amen. Amen. Ganyan lang mga kapatid. Di ba, kapag tahimik, di ba sa atin, kapag tahimik, dinig na dinig mo ang lahat, pati kalansing ng, kung ano man yan, kaluskos ng daga, dinig mo, di ba? Pati kaluskos ng anay, alam mo yon? Alam niyo, di ba? Kaluskos ng anay, dinig mo eh. So, sobrang tahimik. Pero alam niyo mga kapatid, ito maganda sa kabila ng katahimikan. Hindi sa oras, sa lahat ng oras tayo ay parang ang Diyos ay walang sagot. Maghintay kayo kasi kapalit ng katahimikan is a sudden noise. It's a sudden noise. Tignan niyo mga kapatid, just be prepared for the sudden. Next slide. Because Sarah, one day, out of the silence of God, in her prayers maybe, one day Isaac was born. Joseph suddenly had the palace. Di ba? Nasaan ba siya? Sa balon. From the pit to the palace. Magmula doon sa balon, napunta sa prison, from pit to prison to palace. Gusto natin gagawin palasyo eh. No, the silence, the years of silence for Joseph was from the pit to the prison, but God was not so, hallelujah, happy with what's happening, mga kapatid. Anong ginawa ng Panginoon? Ipinakita sa marami a sudden change. God put Joseph from prison to palace. Ipakikita ng Diyos sa marami na pinagpapala ka. Ipapakita ng Diyos sa mga tao na gumagaling ka, mga kapatid, na ang pamilya mo, ang hallelujah, binibless ng Panginoon.
Amen. Yung mga batang pasaway, yung palakad-lakad, patak-patakbo, ganun. Sabi ko sa mga kapatid, huwag yung bawalin yan. Hayaan nyo sila dyan. Maingay, pastor eh. Natural. Bata yan eh. Nung bata ka, mas maingay ka pa nga eh. Hayaan mo sila. Bakit? Naririnig nila yan. Nag-i-instill ng faith yan sa kanila. Na pag Sunday, dapat nasa church ako. Sunday, dapat naririnig ko si pastor. Naku, yung ibig sabihin. Ini-instill natin sa kanila yung principles of life. Na isang araw, magugulat ka. Medyo parang paglaki, parang, anak ko, lumaki naman sa Sunday school yan, pero bakit ganyan? Puro siya barkada ngayon. Hindi na umuwi ng tama sa oras. Ang gustong panoorin ay mga bini. Ano yung bini? Ano ba yung bini? Mga Koreano ba yun? Pinoy? Akala ko Koreano yung mga yon. Mga locals lang pala yun. Pero nangyari mga kapatid, hindi mo na malayan, isang araw, nag-Bible school. Tapos nagpastor. Hindi mo alam mga kapatid. May mga panahon sa buhay natin na silent lang si Lord. Hayaan lang natin siya. Pero isang araw, David suddenly had Goliath. Mary suddenly had Jesus. Elizabeth suddenly had John the Baptist. Suddenly there came a rushing mighty wind. Kaya alam nyo mga kapatid, hallelujah, hindi tayo dapat malungkot kapag hallelujah na para bang tahimik ang Diyos at walang sagot sa ating mga prayers. No mga kapatid, dapat lalo tayong magalak dahil naghahanda ang Diyos, hallelujah, ng sagot na ikasisiya ng kaluluwa ng tao, hindi lamang ng iyong sarili, kundi ng iyong pamilya, ng iyong mahal sa buhay, maging ng iglesia ng Diyos ay patuloy na pagpapalain mga kapatid. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Silence is a test. It's a chance to reflect, mga kapatid. Next slide. Hallelujah. Sa mga unconfessed sins. Hallelujah. He's maybe waiting for the prayer of repentance. Repentance can break the walls of silence. Kaya hindi natin alam kasi kung anong dahilan eh. But it's time to reflect. Any walls can be destroyed, hallelujah, by mere repentance. Next, sometimes God is not silent. Before I finish, mga kapatid, let me tell you this one word. Sometimes God is not silent. You can't just hear Him. Minsan, may mga message si Lord sa atin na ayaw mong marinig. Alam niyo ba, tayo mga tao, ayaw natin na tayo sinasabihan ng ating mali. Ayaw natin naririnig yung saway. Ayaw natin naririnig na, magsulkre ka naman, hangin ba sa labas? O yan na ba yung suot mo? Sagwa naman. Minsan nagagalit tayo. Minsan ayaw nating marinig yung sinasabi ng katotohanan. Kaya minsan ang Diyos, mga kapatid, hindi naman talaga siya tahimik eh. Minsan ayaw mo lang marinig yung kanyang saway. Kaya akala mo ang Diyos tahimik, no? May hinahanap ka lang na sagot. May hinahanap kang mensahe. But you know, mga kapatid, this is church, the church of God. Palagi ko sinasabi sa pilar, the church is the church of Jesus Christ. Not the church of your pastor. Pare-parehas tayo dito naglilingkod sa Panginoon. If there will be will that will happen in the church, it should be the will of God. Hindi will ng pastor. Hindi will ng kung sino mang tao sa loob ng simbahan. Kundi will ng Panginoon. That's why kanina mga kapatid, when I enter into this place, and when we are worshiping the Lord, and the song leader leads the worship here mga kapatid, bumulong ako sa Panginoon, Lord, this is your church. Your message should prevail. It's not the message of the pastor. It's not what's happening in the church. It should be ruled by the Spirit of God. Ang dapat maghari sa simbahang ito ay ang Espiritu ng Diyos. This is the church of God.
Hallelujah. And the church of God was purchased by His own blood. Dugo ng Diyos ang pinambayad niya sa simbahang ito, mga kapatid. Dugo niya ang tumubos sa ating lahat. Dugo niya ang naglinis sa ating lahat. Kung may nangyayari man sa simbahan, mga kapatid, ito'y pananagutan lamang ng ating Panginoon. Ang meron lamang karapatan, mga kapatid, na umayos ng lahat ng bagay sa loob ng iglesia ay walang iba kundi ang may nagmamay-ari ng iglesia. Yan ay ang Panginoong Hesukristo. This is the church of Jesus Christ. Hallelujah. Hindi man tayo nagkakaunawaan sa loob ng simbahan, pero hindi yan ang masusunod, kundi ang Espiritu pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Ang magsasaway ay ang Espiritu ng Diyos, hindi ang tao, mga kapatid. Let the church be church of God. Let the church be the church of God. Huwag nating ilagay sa isip natin na ito'y sa pangunguna ng pastor, sa pangunguna ng mga leaders. No. This is the church of Jesus Christ. Hallelujah. Ang namamayagpag dito, ang namamalagi dito ay pag-ibig. Hallelujah. Ang namamalagi dito ay katuwiran ng Diyos. Ang namamalagi dito ay kagustuhan ng Panginoon. Pag-ibig, pagpapatawad. Hallelujah. Pagtutulungan, mga kapatid. Kalakasan at hindi kasiraan ang dapat nakikita sa loob ng iglesia ng Diyos. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Sometimes God is not silent. We cannot just hear Him because of our pains in our lives. We are so busy. Baka hindi mo na naririnig ang saway ng Panginoon. Hallelujah. Nag-iisip tayo minsan ng tamang sagot ng Diyos sa atin. Hinihintay natin yung gusto nating marinig. Hallelujah. Maybe because we don't want to accept the answer of God. Maybe because we are so busy hearing others than hearing the Word of God. Minsan, hallelujah, mas gusto pa nating makinig sa sinasabi ng iba, sa sinasabi at paninira ng iba, kaysa doon paniwalaan sa pangako ng Panginoon. Maybe our hearts are so filled with bitterness. Kaya hindi mo marinig ang tinig ng Panginoon. Baka punong-puno na yan ng bitterness, ng unforgiving spirit. Hallelujah. Kaya minsan hindi natin marinig ang Diyos. Hallelujah. But God is not silent, mga kapatid. It seems that God is silent, but it's only, hallelujah, it seems, hallelujah. Yun yung ating pananaw. But throughout the Bible, hallelujah, ang Diyos kailanman ay hindi na nahimik, mga kapatid. Ang Diyos natin ay makapangyarihan, hallelujah. And He can speak even into the hallelujah, the still small voice of God can be heard by anyone. Hallelujah. If you are sensitive right now, hallelujah, you can hear. Hallelujah, you can feel. You can sense that God is here. May sinasabi ang Diyos sa simbahang ito. May sinasabi ang Diyos sa church na ito. Alam kong naririnig mo yan. Alam kong naririnig mo yan. Why don't you follow the Spirit of the Lord? Why don't we follow, hallelujah, the leading of the Lord? Let the Spirit of God, hallelujah, manifest in this church. Hallelujah. Let the word of the Lord be established in the hearts of men. Let every soul and every mind be subject, hallelujah, to the Spirit of God. I'm done, brethren, hallelujah. I want you, hallelujah, I want you to respond to the message of the Lord today. Urabasya karababa. Urabayarasya karababa. Hallelujah, hindi ibig na hindi